Madiyaw nga adlaw kaniyo tanan mga kaigsuunan ko, magpadayon gihapon ta sa ato ang trabaho, bisan walay sweldo. It's weekend, kaya napagpasyahan namin na pumunta sa Hoggle Zoo. Malapit-lapit lang ito sa amin, pero medyo late na nga lang kami because we were just thinking what to do that day. And somehow, we ended up at the zoo. So past 12 na nga kami nakarating at maraming tao na, especially mga bata. Maliit lang siya na zoo pero mag-enjoy ka dahil marami silang activities like viewing animal exhibits, special events like Bullites and Zoo Brew, exclusive behind-the-scenes tours such as the Alice Caggs Animal Health Center, giraffe barn tours, regular entertainment like keeper talks and animal training demonstrations. Visitors can also enjoy the conservation carousel, Lighthouse Point splash zone, and the nature play area. At nakabili na nga rin kami ng aming ticket nang makasakay kami sa train, parang nasa eroplano kaming lahat dahil sabi ng aming train driver, "Good morning everyone! Welcome aboard. We are excited to have you with us today. Sit back, relax, and enjoy the ride." O diba, feel na feel naming mga passengers? Nagsimula na nga ang aming tour at may mga pakulong Halloween decorations sila dito. Hi kuya, hi ate. Yung mga hayop na hindi ko nakikita sa Pinas, finally nakita ko dito sa kabilang mundo. Yung mga balat nila, walang pakay. Buhok nila, ang shiny. Even yung gorillas, walang bahid na sugat. In short, super alaga ang mga hayop nila dito. Pero at the same time, natatakot ako sa part na ang lalaki at ang lulusog na para bang pwede kang tadyakan ng wala sa oras. Pero super well-trained daw yan sila. Ang na-amaze ako sa skin yung giraffe at zebra. Parang drawing o tattoo lang. Pero habang nagvi-video ako, bumabaliktad na ang aking sikmura. Dahil sa amoy ng udo ng iba't ibang uri ng hayop. Sabi ng kasama ko, "Why? Are you okay?" Nakatingin na lang ako sa kanya na para bang gusto ko nang iluwal yung iniinda kong kabuhi. Pero na-feel niya na hindi talaga ako okay. Hindi man maipinta ang hitsura ko, pero the show must go on. Kaya of course, I'm a Filipina. The Kodak and the video is a must. Balikan natin ang aking kabuhi. Alam ng kasama ko ang dahilan kung bakit ang kabuhi ko nagtukar. Pero ang sinabi niya sa akin, "It's nature." Hoy, the nature make my kabuhi worst. Ad suka-suka. Yung adventurous ka pero kabuhiun ka, ay nako, ewan ko na lang talaga. Pilit kong ibaling sa ibang bagay ang nararamdaman ko at nakita ko nga itong super cute na donkey. Sabi ko sa isipan ko lang talaga ha dahil alam kong mali ako. Ka-cute na ba aning baby horse? Hala ka, naulaw man ako bigla kasi sabi ng bata sa harapan namin, "Wow, hello donkey, bye donkey." Huy, donkey di ito. Kaya ang mag-baby horse. Sabi ko na lang ulit sa isipan ko, "Salamat B sa correction." Na-imagine ko na talaga kung may kasama akong mga bisdak, baka mamatay-matay kami sa tawa. Itinawa ko na lang talaga sa tago ang experience ko sa zoo na ito. Kalaunan, tapos na ang ride. Sabi ko, maglakad-lakad muna tayo at ikutin natin lahat nang sa gayon sulit ang ibinayad natin. Pero alam nyo ba, bago kami umalis ng bahay, nagdalsyos ang inyong auntie. Nang makita ako ni uncle na nagdalsyos, sabi niya, "Oh no, you cannot make it. You need to change your shoes. It's gonna be a long walk." Hay nako, mabuti at nakinig ako dahil kung hindi, baka lumala yung kabuhi at sapot ko. Akalain mo, past 12 na kami nakarating, nakauwi kami ng bahay is 5 p.m. na. So almost 4 hours kaming naglakad at inikot ang buong zoo. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako, kung pagod na ba ako. Syempre I answered na super okay ako dahil super nag-enjoy talaga ako sa trip namin na ito. Sabi ko naman sa kanya, "I have no complaint. Thank you for asking and thank you for bringing me here." Hindi talaga tayo pwede magreklamo at wala tayong karapatan magreklamo dahil Disney princess lang tayo. At isa pa, paggalang tao ka talaga, bawal reklamador. Dapat i-enjoy talaga para sa susunod, maigala ka pa, di ba? Pero yung mga bata sa unahan at likuran namin, nagpiyait na tawon kay gipang kapoy na. Gusto na magpakarga. At natawa na lang talaga ako sa part na ito dahil kahit anong lingaw ng mga nanay, gusto na ng mga anak nila na magpakarga at nagtatanong kung anong oras sila uuwi. Pero itong si Moymoy, nagpapakyut dahil alam niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya. Tulog-tulogan kunwari yung iba at may kasamahan pa yan siya na nagpapasikat. Akala mo talaga gymnastics.
At yung iba naman, naghihinguto sa kapwa nila. Akala mo talaga mga tao. Sila bear naman, parang ang lungkot-lungkot nila at parang hirap silang maglakad dahil malalaki man ang katawan nila, parang nabibigatan sila. Ganyan lang ang buhay nila dyan, paikot-ikot, mag-aantay kung kailan ang rasyon. At sila gorillas naman, may kanya-kanyang trip sila sa buhay. Walang pakialamanan. May nagpapadede, may paduyan-duyan lang, at may pahiga-higa lang na nakadikwatro pa, na para bang milyonarya, at para bang wala na rin akong balak tapusin ang voice over ko. Og sa akong paglangan, diri na lang ko taman. This is Che, magampingang tanan.